Tama lang na ganun siya kayabang, kung anak siya ng pinuno ng clan, maiintindihan mo na kung bakit ganun ang asal ng mga alagad niya. Pero pinili pa rin ni Huan na maging magalang. Bahagya siyang yumuko at sinabi ng may respeto na karangalan daw niyang makilala ang isang dalaga mula sa Jol clan. Tumitig sa kanya ang gwardya, puno ng yabang, at may pang-aalipustang tanong kung saan daw siya nagmula. Bago pa makasagot si Huan, lumapit si Jungwook na nakasimangot. Hindi raw siya pwedeng manahimik sa ganong asal, at pinagsabihan ang lalaki na sobrang bastos naman para sa isang karaniwang gwardya. Lumapit pa siya, halos magdikit ang noo nila, sabay sigaw na galing sila sa Henan. Mga lords, agad siyang sinaway ni Huan. Matatag niyang sinabi na bisita lang sila sa Mount Wuong at huwag nang magbunyag ng iba pa. Nina si Yohai, sabay ihip ng hininga at sinabing wala siyang interes makipag-usap sa mga taong ayaw ipakita ang tunay na pinanggalingan nila. Tumingin siya kay Choryong at malamig na sinabi na may dalawa itong pagpipilian, tanggapin ang pera at ibigay ang pusa, o kukunin niya ito sa dahas. Mga lords, mahigpit na niyakap ni Choryong si Biexil at umatras ng kaunti. Napansin niyang palihim siyang sinenyasan ni Huan. Malinaw ang utos, maghahadya siya ng pusa kapag may pagkakataon. Nang akmang hahawakan na ni Yohai si Biexil, agad hamarang si Huan at naglinis ng lalamunan. May ikatlong opsyon, sabi niya kalmado. Nina si Yohai at tinanong kung ano raw yun. Sa sandaling iyon, inihagis ni Choryong ang pusa sa ere at sumigaw, tumakbo ka, Biexil. Mga lords. Lumitaw sa lupa si Biexil at mabilis na tumakbo papasok sa kagubatan. Galit na sumigaw si Yohai, sabay harap kay Huan at sigaw kung paano niya nagawang makialam. Tinuwanan lang siya ni Huan at sinabing kung tumakbo ang pusa, edi habulin niya, wala nang problema kung mahuli niya. Nagngit-ngit si Yohai at inutusan ang mga gwardya na hulihin ang pusa. Agad silang nagsipagtakbuhan papasok sa gubat. Bumaling si Huan kay Choryong at tinaasan ng thumbs up. Ngumiti ang bata, halatang nakahinga ng maluwag. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang mga gwardya na sugatan, may mga punit ang damit, at mukhang pagod na pagod. Isa sa kanila ang umamin na nabigo silang mahuli ang pusa. Mga lords, nagliyab ang mga mata ni Yohai sa galit, paano raw naging mandirigma ng Jaggle clan kung ni isang pusa ay hindi mahuli. Isa pang gwardya ang lumapit at maingat na nagsabi na hindi karaniwang hayop si Biexil, isa raw itong mystic creature. Napasimangot si Yohai pero agad nagpasya. Pupunta raw siya sa Wuwang sect at inutusan ang mga tao niya na ipagpatuloy ang paghuli sa pusa. Tahimik na lumapit si Mo Biang kay Huan at Bamulong. Kung totoo raw na anak nga ito ng Jol clan, siya raw ay si Jol Yohai. Mas kilala sa palayaw na Jol Witch dahil sa tapang at init ng ulo. Napaisip si Huan, sa kabila ng masungit nitong ugali, alam niyang tinalo nito ang karamihan sa mga batang mandirigma ng clan at naging vice division leader. Mga lords, matapos iyon, sinabi ni Huan sa mga kasama na mas mabuti raw itago muna nila ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi nila alam kung anong gagawin ni Yohai kapag nalaman ang totoo. At may kailangan pa silang hanapin sa Mount Wuong. Napansin niyang malungkot si Choryong kaya nilapitan niya ito at lumuhod para magkaharap ang mga mata nila. Mahina niyang tanong kung nag-aalala ba ito kay Biexil. Tumango ang bata, ngumiti si Huan at hinaplos ang ulo nito, sinabing huwag mag-alala, hindi basta mahuhuli ang pusa. Mula sa malayo, pinanood ni Mo Biang ang eksena. Sa isip niya, totoo ngang nagbago si Huan. Kinagabihan, lumapit si Hidukong kina Jungwook at Namwook, may hawak na tapayan ng alak. Nagpasalamat siya sa tulong nila kanina at inalok silang uminom. Sinabi pa niyang sarili niyang timpla yun, gawa sa mga halamang gamot. Naglaway agad ang dalawa sa amoy pa lang. Nagkunwaring tumatanggi si Jungwook pero halatang sabik. Nagsimulang magpaliwanag si Dukong na simpleng inumin lang yun at huwag na silang mahiya. Pero bago pa siya matapos, bigla nang kinuha ni na Jungwook at Namwook ang tapayan at sabay inom.
Napatulala si Dukong habang pinagmamasdan silang nilalantakan ng alak. Masaya namang sumigaw si Jungwook, sinasabing, wala naman palang dahilan para tumanggi. Habang nilalagok ang laman, nasa gilid lang si Mo Byung, nanunood, tapos tumalikod na tahimik. Si Dukong naman, napakamot ng ulo at sinabing kukuha pa siya ng isa. Sa labas, sa ilalim ng buwan, nakita ni Mo Byung sina Hyun at Choryong na nag-eensayo, parehong may hawak na pamalong kahoy. Akala niya, simpleng laro lang, pero nung umatake si Choryong at mabilis na napigilan ni Hyun, napamulagat siya. Mga lods, ang batang iyon, marunong na ng martial arts. Kahit batang-bata pa, gumalaw ito na parang sanay na sanay. At ang ginamit ni Hyun para pigilan siya. Ang Asher Bamboo Sword Technique. Hindi makapaniwala si Mo Byung, sobrang galing para sa isang batang katulad ni Choryong. Kinabukasan, lumabas si Hyun na nag-iinat at tumitingin sa paligid. Nakatayo sa harap niya si Yohai, nakapamewang, at galit pa rin ang mukha. Ngumiti si Hyun at magalang na bumati, magandang umaga, Miss Jol. Sagot ng dalaga, hindi magandang umaga to, sabay ngiti ng pilit. Galit nitong sinabi na abangan niya raw dahil siya mismo ang huhuli sa pusa. Kalma lang si Hyun at tinanong kung bakit hindi pa siya umaalis para ipagpatuloy ang paghahanap. Sagot ni Yohai, may kailangan daw siyang asikasuhin muna, pero babalik siya balang araw para hulihin si BXL. Habang naglalakad palayo, kumaway si Hyun at masiglang nagsabing, ingat ka. Napahinto si Yohai at tumingin pabalik, may halong duda, at tinanong kung anong sekta siya galing. Mahinahon ang sagot ni Hyun, galing daw siya sa isang maliit na sekta sa Henan na malamang ay hindi niya kilala. Umirap lang si Yohai at lumakad na muli. Mga lods, habang pinapanood siyang lumalayo, napangiti si Hyun at inisip na sana hindi na sila muling magkita sa Jaggle Clan. Pero sa isip ni Yohai, kumukulo ang dugo niya. Pakiramdam niya niloloko siya ni Hyun. Alam niyang hindi galing sa maliit na sekta ang taong may ganun kalakas na chi. Inutusan niya ang mga gwardya na alamin ang lahat tungkol kay Hyun. Saan sila galing, anong pamilya nila, at anong martial arts ang gamit nila. Gusto niyang malaman ang lahat. Yumuko ang mga gwardya at sabay-sabay na sumagot, naiintindihan namin. Mga lods. Sa bundok ng Uwang, patuloy na naghanap si Hyun, sinusuyod ang lupa at mga bato na parang may itinatagong sekreto. Ilang araw na siyang nag-iikot pero ni isang pahiwatig ng hinahanap niyang tomb, wala pa rin. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, iniisip kung hanggang kailan pa siya pwedeng magtagal doon. Pagbalik niya sa klinika, nadatnan niya ang mga kasama niya. Tinipon niya ang lahat at nagsalita ng kalmado pero matatag, oras na para umalis sa sandaling handa na sila. Tuwa namang nagunat ng mga braso sina Jungwook at Namwook, sabay sabi ni Jungwook na nangangati na raw siyang kumilos ulit. Tahimik lang si Mo Byung, iniisip na panahon na para mag-empake ng gamit. Mga lods, habang abala sila sa paghahanda, biglang dumating si Choryong galing sa gubat, hingal at namumutla. Sumisigaw siya ng tulong habang tumatakbo papunta kay Hyun. Agad siyang nilapitan ni Hyun, nag-aalala, at tinanong kung anong nangyari. Nanginginig ang boses ni Choryong habang inabot niya ang piraso ng balahibo na may bahid ng dugo, si BXL daw, nasugatan. Halos maiyak na siya habang sinasabi na dapat nakabalik na ang pusa pero wala pa rin. Sinuri ni Hyun ang balahibo at pinigil ang inis sa loob. Alam niyang patuloy pa ring hinahabol ni Yohei at ng mga tauhan niya ang pusa, at ngayon mukhang tinamaan na ito. Tinanong niya si Choryong kung alam ba niya ang lugar kung saan unang lumitaw si BXL. Medyo naguluhan si Choryong sa sinabi niya, kaya ipinaliwanag ni Hyun na ang tinutukoy niya ay ang teritoryo o paboritong lugar ng pusa. Tumango agad ang bata, sabay sabing alam niya kung saan iyon. Walang pagdadalawang isip, sinabi ni Hyun na pupunta sila roon. Nagulat si Choryong, tinanong kung seryoso ba siya.
Ngumiti si Hyun at sinabing siyempre, pamilya na raw nila ang pusa. Binuhat niya si Choryong sa likod at mabilis na tumakbo papasok sa gubat. Ilang sandali pa, sumigaw si Choryong na malapit na sila. Pagdating nila, huminto sila sa harap ng malalaking bato sa paanan ng bundok. Mga lods, pinagmasdan ni Hyun ang paligid at napansin kung gaano kaliblib at tago ang lugar. Tumango si Choryong, kumpirmadong iyon nga. Sabay silang sumigaw ng pangalan ni Bieksil, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga tinig nila sa mga bato. Ilang minuto ang lumipas bago itinuro ni Choryong ang isang bahagi ng lupa na may dugo at balahibo. Napaluhod si Hyun at sinuri ito, sabay sabing malapit na sila. Patuloy siyang sumigaw sa loob ng kuweba, sinasabing huwag mag-alala dahil tiyak na naroon lang si Bieksil. Maya-maya, napatigil siya sa pagtingin sa isang malaking bato. May kakaiba, nilapitan niya ito at naramdaman ng mahina ngunit malamig na hangin sa likod. Sinabi niya kay Choryong na mukhang may bukasan sa likuran ng bato at pinahinto muna ang bata. Buong lakas niyang itinulak ang bato, pero hindi ito gumalaw ni kaunti. Napamura siya sa isip, alam niyang kulang pa ang chi niya para galawin iyon. Iniisip na sana nandito si instructor mo o ang Ghost Blades para tumulong. Pero napansin ni Choryong na may maliit na butas sa gilid. Umupo siya at itinuro iyon. Napangiti si Hyun, nagbibiro na baka raw dahil sa lakas niya kaya nagkaroon ng siwang, pero sabi ni Choryong, matagal na raw nandoon iyon. Natahimik si Hyun saglit, tapos yumuko at gumapang papasok. Sinabi niya kay Choryong na huwag sumunod, delikado, at siya na lang ang titingin. Tumango ang bata, kahit halatang nag-aalala. Pagdating niya sa loob, nagulat si Hyun. Mas malawak pala ang kuweba kaysa sa inaasahan niya. Habang naglalakad, napapaisip siya kung paano natago ng isang bato ang ganitong kalaking lugar. Biglang may ilaw na tumama sa kanya. Napatigil siya, taas ang ulo, may tao sa dulo ng liwanag. Napalunok siya nang makita ang simbolo sa likod ng lalaki. Yin at Yang, mga lods, nang inag ang dibdib niya sa pagkakakilala, si Sage Jiang Sanfang. Nabuhay ang pag-asa niya, napagtanto niyang natagpuan na niya ang tagong resting place ng Tai Depth Heaven Tomb. Habang palapit siya, napatigil siya ulit. Sa gilid ng kuweba, nakita niya si Bieksil, nakahandusay, ang puting balahibo'y puno ng dugo. Sa labas, nag-aalala si Choryong, paikot-ikot sa harap ng butas at nakikinig sa bawat tunog. Hanggang sa may narinig siyang galaw. Sumigaw siya, Bieksil, ikaw ba yan? Ilang saglit pa, lumabas si Hyun mula sa siwang. Lumuha si Choryong nang makita si Hyun at agad niyang nilapitan. Mahina pero kalmado ang boses ni Hyun habang sinasabing nakita na niya si Bieksil. Tumakbo si Choryong at niyakap ang pusa, luhaan pero may halong ginhawa sa puso. Yakap-yakap si Bieksil habang umaagos ang luha sa pisngi niya. Mahina niyang bulong, ang hina mo naman, paulit-ulit ang hikbi niyang umaalingaw-ngaw sa paligid, mahigpit ang pagkakayakap niya sa sugatang pusa sa dibdib niya. Hindi kalayuan, nakatayo lang si Hyun, tahimik na pinagmamasdan ng bata. Sandali niyang tinignan si Choryong bago siya dahan-daang tumalikod. Sa kamay niya, mahigpit na hawak ang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang tomb. Kanina lang, sa loob ng kuweba, nilapitan niya si Bieksil ng maingat. Lumuhad siya sa tabi nito at mahinahong sinabi, alam mo ba kung gaano ka pinag-alala ni Choryong? Napabuntong hininga siya sa ginhawa nang makita niyang mababaw lang pala ang sugat at madaling gamutin. Habang pinagmamasdan niya ang pusa, naisip niya kung isa ba ito sa mga nilikhang nilalang ni Jiang Sambong. Dahan-dahan niyang binuhat si Bieksil, mahina niyang sabi, kailangan na nating bumalik. Pero biglang nag-alikabok ang misteryosong figure sa tabi niya. Nagulat si Hyun, agad siyang lumapit, pero tanging isang tomb na lang ang naiwan sa lupa. Namilog ang mga mata niya, ang Tai Depth Heaven Tomb mga lods.
Paglabas niya ng kuweba, tumahimik siya at inalala lahat ng nangyari. Napaisip siya, kung hindi dahil kay Bieksil, baka hindi niya kailanman nahanap ang tomb. Alam niyang ang dati niyang sarili, hindi tutulong sa bata tulad ni Choryong. Napatingala siya sa langit at mahina niyang sabi, nagbago na ako. Pero alam niyang marami pa siyang dapat baguhin. Nangako siya sa sarili na itatayo niya muli ang Tanjong Clan bilang pinakadakilang angkan sa Henan. Nangako siyang magiging masaya ang pamilya niya, at siya mismo ang gagawa ng paraan para mangyari yun. Pagbalik nila sa klinika, nakabalot na ng benda si Bieksil. Maingat itong tiningnan ni Elder Dukgang at sinabing nagawa na niya ang lahat. Hindi naman daw ganoon kalala ang sugat kaya mabilis gagaling. Marahang hinaplos ni Choryong ang balahibo ng pusa, nangangitim pa ang mata sa kakaiyak. Paglabas ni Hyun, nadatnan niya ang grupo sa labas, halatang inip na inip. Nakasimangot si Mobyong, sabay sabi, alam mo ba kung gaano katagal kaming naghintay? Dinagdagan pa niyang dapat man lang nagpaalam si Hyun bago magwala. Umubo si Hyun at sabi, pasensya na. Inamin niyang nagmadali siya nang marinig na nasugatan si Bieksil. Pagkatapos, tumalikod siya sandali at sinabi, pero nahanap na namin siya, at higit pa roon, nakuha ko na ang hinahanap ko mga lords. Sinabi niyang oras na para umalis. Tumango si Mobyong, pero nagtanong kung ano bang ibig niyang sabihin sa nakuha. Nagtaka rin siya kung nahanap na ba nila ang ginseng. Ngumiti si Hyun at sabi, mas maganda pa sa ginseng. Umirap si Mobyong at tanong, ano pa bang mas maganda doon? Sagot ni Hyun, kinabukasan. Bago sila tuluyang umalis, nilapitan ni Hyun sina Elder Dukgang at Choryong. Bahagya siyang yumuko, nagpasalamat sa lahat ng tulong ng matanda. Nalungkot si Choryong at tanong, aalis ka na ba talaga? Kinuha ni Hyun ang jade plaque sa bulsa at iniabot sa kanya. Ipinaliwanag niyang kung sakaling mapunta sa gulo, dalhin lang ito sa Tianjong Clan sa Henan. Sinabi niyang darating ang araw na kakailanganin niya iyon, kaya huwag niyang iwawala. Masiglang tinanggap ni Choryong ang jade plaque at nangakong iingatan niya ito. Tumalikod si Hyun at sabi, magkikita tayo ulit. Pero bago siya makaalis, tinawag siya ni Elder Dukgang. Malamig ang boses nito habang tinatanong kung bakit siya ganoon kabait sa kanila mga lords. Sabi ng matanda, wala naman kaming halaga. Mga simpleng tagagubat lang kami. Bakit mo kami tinutulungan? Natigilan si Hyun, hindi makasagot agad. Sa isip niya, totoo, noong una, dahil lang sa secret scripture kaya siya nagpunta roon. Pero ngayon, ibang dahilan na. Tumingin siya kay Choryong at mahinang sabi, kasi nakikita ko sa kanya, ako. Napatigil si Dukgang, walang masabi. Napangiti si Hyun at naglakad palayo. Bumalik ka ha, sigaw ni Choryong habang kamakaway. Kumaway din si Hyun pabalik, may maliit na ngiti sa labi. Habang naglalakad sila, tinanong ni Mobyong kung totoo bang ibinigay niya ang jade plaque ng Tanjong Clan. Paalala niya, hindi basta binibigay ang ganoong bagay. Sagot ni Hyun, kalmado pero totoo, mas mahalaga siya kaysa kahit anong plaque mga lords. Habang nakasakay sila sa kabayo, biglang sumagi sa isip ni Hyun ang isang alaala, ang unang pagkikita nila ni Yunhua. Tanghali noon, habang umiinom siya, may lumapit na babaeng may ngiti, nagpakilala bilang si Yona, masigla at magalang. Sabi niya, ako na po ang mag-aasikaso sa inyo mula ngayon. Nagulat man si Hyun, napangiti rin siya sa huli. Pagbalik sa kasalukuyan, tinukso siya ni Mobyong, bakit parang ang saya mo ngayon, ha? Natawa si Hyun, ganun ba talaga ako kaganda ng ngiti? Sumingit si Jungwook, sa Jol Clan na ba tayo dadaan? Umiling si Hyun at sagot, uuwi muna tayo mga lords. Nagulat si Mobyong, akala ko pupuntahan natin yung fiancé mo. Tiningnan lang siya ni Hyun at sabi, hindi pa tamang oras. Tutol si Jungwook, pero magandang pagkakataon to para ipakita sa kanila na maayos ka na.
Ngunit nanatiling matatag si Hyun, hindi, uuwi muna tayo. Biglang tumahimik ang lahat, naamoy nila ang malakas na amoy ng dugo sa hangin. Nagkatinginan sila, pare-parehong seryoso ang mga mukha. Sabay-sabay nilang bulong, amoy dugo. Itinuro ni Mabyong ang isang direksyon, doon galing. Pinaharurot nila ang mga kabayo. Ilang sandali lang, nakita nila ang kakilakilabot na tanawin, mga bangkay na nagkalat sa lupa. Napamura si Hyun sa galit, peste, paano nila nagagawa to mga lods? Nagtanong si Jungwook, anong gagawin natin? Lumamig ang boses ni Hyun, hindi natin kailangang makialam sa laban ng iba. Yumandar na siya sa kabayo pero sumigaw si Mabyong, young master. Huminto si Hyun, ibinaba ang boses, pero, hindi ko kayang baliwalain to. Tumalim ang mga mata niya. Ang mga bangkay na yan, mga bantay ng Jagal clan mga lods. Narinig nila na may labanan malapit sa lugar. Agad tinaas ni Hyun ang kamay at inutusan ang lahat na iwan ang kabayo. Dali-dali silang bumaba at nagsimulang maglakad papasok sa kagubatan. Naginat ang mga ghost blades, binanat ang balikat, handa nang makipagsabayan sa gulo. Si Jungwook, madiin ang kamao. Sabay sabing ito na raw ang pangalawang laban nila mula nung sa Flying Demonic Lion pa. Sumigaw siya, panahon na para lumaban. Habang si Namwook naman, mahina pero seryosong bulong, isa na namang laban. Pero bago pa sila makilos, tinaas ni Hyun ang espada at pinatigil sila. Sabi niya, tingnan muna natin ang sitwasyon bago sumabak. Napatigil si Jungwook, halatang gusto na agad lumusab, pero kalaunan ay tumango rin at sumang-ayon. Mula sa dilim, pinanood nila ang nangyayari. Tumalim ang mga mata ni Hyun nang makilala niya ang mga mukha sa gitna ng laban. Sa isip niya, napamura siya, nakita niya si Jolyohai, at sa tabi nito, si Jagal Bok, anak ng patriarka ng Jagal clan. Napaisip siya kung bakit ngayon lang niya uli nakita ang mga to matapos ang gulo sa Wawang Mountain mga lods. Sa malayo, may lalaking may suot na maskara ang tinaas ang kamay, sabay pa kawala ng bagzo ng enerhiya papunta kina Yohai at Bok. Agad humakbang pasulong ang isang matandang lalaki, sinalo ang atake gamit ang katawan. Umagos ang dugo mula sa bibig niya at tumagos sa kanyang damit. Napasigaw si Yohai, Uncle O. Nanginginig at habol hininga sa takot. Pinanood ni Hyun ang eksena at tinanong si Moang kung kilala ba niya ang mga lalaking nakaputi. Umiling ito at sinabing hindi. Mabilis tumakbo ang isip ni Hyun, kung di pa kilala, ibig sabihin, lihim pa ang grupong to sa panahong yon. Napansin niya ang mga maskarang may disenyong ahas at ang puting kasuotan. Bigla niyang naalala, sila ang Green Blood Viper Squad. Sa alaala niya, alam niyang ang grupong to ay nagmula kay Dukang, isang lalaking nakakuha ng life pill mula sa nilalang na tinatawag na Green Blood Viper. Dahil sa lakas nito, umangat siya sa Divine Realm at nagtayo ng grupo ng mga assassin na ginamit ang Viper bilang sagisag. Kalaunan, kilala sila sa pagiging malupit at walang sablay sa pagpatay mga lods. Pero nagtaka siya, bakit nila ina-attack ang Jol clan? Napamura siya sa loob-loob, kung alam lang sana niya ang buong istorya sa panahong to, baka may magawa siya. Tumutok ang tingin niya sa laban, tahimik pero handa. Ilang sandali, dahan-dahan siyang tumayo. Bawat hakbang mabigat at maingat, sabay hinugot ang espada. Tinawag niya ang sarili niyang hanggal. May tone na ako, may demonic poison stone flower pa. Nangako akong uuwi at babaguhin ang hinaharap, pero bakit pa rin ako lumalapit? Alam niyang delikado pero patuloy siyang sumusulong. Biglang umatake ang isang maskaradong lalaki kay Jagal Bok at Yohai. Ngunit bago tumama, naputol ang ulo nito. At sa harap nila, biglang lumitaw si Hyun, espada sa kamay, tumutulo pa ang dugo sa dulo nito. Parehong natigilan sina Bok at ang pinuno ng Viper Squad. Napatitig si Yohai, halos di makapaniwala, ikaw ba yan? Humarap si Hyun at malinaw na sabi,
Ako si Yong Hyun ng Tianjong Clan. Nagngalit ang Viper leader at sumigaw, patayin siya. Tumalon ang isa sa mga assassin, pero agad hinarangan ni Mobyung, Jungwook, at Namwook ang atake. Pagkatapos ng banggaan, nagsalita si Bok, totoo ba to? Akala ko hirap ka pa ring gumalaw, matagal na tayong di nagkita. Pero pinutol siya ni Hyun, hindi ito oras para magkwentuhan. Tahimik si Bok, halatang gulat sa laki ng pagbabago ni Hyun sa loob lang ng isang taon mga lods. Tiningnan siya ng pinuno ng Viper Squad, sabay tanong, sino ka ba talaga? Ngumiti si Hyun ng bahagya, sabay turo ng espada. Mga naglalakbay lang kami na napadaan. Natawa ng marahas ang pinuno, walang saysay yan. Mamamatay kayong lahat dito. Mabilis mag-isip si Hyun, alam niyang di nila kayang manalo ng diretsahan. Kaunti lang naman ang kalaban, pero wasak na ang mga juggle. Ang dapat niyang gawin ay siguraduhin na makakaligtas silang lahat. Kailangan niya ng plano, hindi lang tapang. Bago pa siya makaisip, lumapit si Mobyung. Ako ang lalaban. Tinuwanan siya ng Viper leader, matapang ka lang kasi may nagtatanggol sa'yo. Napuno ng galit si Hyun, itinulak si Mobyung sa likod at sumigaw, kailan ba ako nagtago sa likod ng iba? Ako ang lalaban. Ngumisi ang pinuno, mga batang hanggal. Tumalon si Hyun, sumugod kahit naririnig pa niya ang sigaw ni Mobong, huwag kang tatakbo mag-isa. Pero pinigilan siya ni Namwook, tingnan mo muna. Hindi na siya yung dati. Galit na galit si Hyun, sabay sigaw, isang tama lang, tatapusin kita. Napabuntong hininga si Namwook, tingin ko hindi. Ngumisi ang Viper leader at sinalubong siya. Nang magbanggaan ang espada, madali nitong na-block ang tira ni Hyun. Ito lang ba ang kaya mo? Pang-aasar nito. Ngumisi si Hyun, nagpatuloy sa pag-atake, paulit-ulit, mabilis, mabigat. Sumigaw ang pinuno, ano bang binabalak mo? Pero sa isang segundo, nadulas ang paa nito. Agad sinamantala ni Hyun, pinutol ang isang daliri ng kalaban. Napaigtad sa sigaw ang mga kasamahan ng Viper Squad. Pati mga kakampi ni Hyun, napanganga. Mahigpit ang panga ni Hyun, gusto ko sanang buong braso, pero mabilis siya. Gayunpaman, ngumiti siya, alam niyang nakuha niya ang gusto niyang resulta mga lods. Sinubukan siyang pigilan ulit ni Moang, tama na, delikado. Pero hinarangan siya ni Jungwook, hayaan mo siya. Nag-aalangan man si Moang, hindi na kumibo. Dahan-dahan lumapit si Hyun sa pinuno. Kalma na ang isip niya ngayon. Sa puso niya, inuulit-ulit niya sa sarili, kailangan niyang mag-isip ng paraan para mabuhay silang lahat. Kalaban nila ang pinakamalupit na assassin group sa hinaharap, at kailangan niya ng diskarte, hindi lang lakas. Ang kailangan niya, ay isang sandaling pagkakataon. Nagkatitigan sila ng pinuno ng Viper Squad. Matagal, tahimik, hanggang sa biglang magsalita si Hyun, diretso sa isip ng lalaki. Ihatid mo ang mensahe kay Dukang. Nanlaki ang mata ng pinuno, natigilan, naririnig niya ang tinig ni Hyun sa loob ng utak niya mga lods. Tahimik pero malinaw na sabi ni Hyun, ako rin ay mula sa Hidden Saint Cult. Nakasimangot si Jungwook habang pinagmamasdan si Hyun. Mahina niyang bulong, parang may sinasabi raw ito pero di niya marinig. Hula niya, baka daw ito yung isa sa mga espesyal na teknik ng martial arts. Si Mobyung naman, nakatitig kay Hyun, mahina pero kumpirmadong sabi, sound transmission technique yan. Sa isip niya, di siya makapaniwala, bihira lang ang nakakakuha ng ganitong kakayahan, kaya napaisip siya kung kailan natutunan ni Hyun yon. Habang tuloy ang pakikipag-usap ni Hyun gamit ang teknik sa pinuno ng Green Viper Squad, malamig niyang sabi, sabihin mo kay Dukang, mapapatawad siya kung lilisan kayo agad. Nanigas ang panga ng maskaradong leader. Sumigaw ito, paano mo alam ang pangalan ng squad leader namin? Sino ka ba talaga? Napatigil si Hyun, halatang kinakabahan. Sa loob-loob niya, napamura siya, kahit binanggit na niya ang pangalan ni Dukang,
duda pa rin ang kalaban. Ilang segundo siyang nag-isip, tapos marahas na hinga. Sabay sabi, 5 taon na ang nakalipas mula nang winasak ng Three Demonic Heavens ang Hidden Saint Cult. Nandoon ako noon. Tumingin siya diretso sa maskaradong lalaki. Hindi ba't isa kayo sa mga gustong buhayin ulit ang kultong yun? Ako rin, galing ako sa Hidden Saint Cult. Biglang gumalaw ang kalaban, isang hakbang lang at nakatutok na ang espada sa leeg ni Hyun. Sa likod, nagsigawan ang mga kasama niya, Young Master. Tumingin ng mariin ang Viper Leader, isang bata lang, pero alam mo ang pangalan ko at mga sikreto ng kulto. Ang hirap paniwalaan, pero pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti ito ng mapait. Sige, patutunayan mo. Sabihin mo kung anong langit ng Hidden Saint Cult kakabilang. Tumigil si Hyun, mabilis umikot ang isip niya. Alam niya, sinusubok siya. Ayon sa mga nalalaman niya mula sa hinaharap, 3 grupo ang bumubuo sa kulto. Ang Sun Cult na naghahangad ng kapangyarihan, ang Moon Saint Cult na panrelihiyoso, at ang mismong Hidden Saint Cult na tagapamagitan sa dalawa. Pero walang nakakaalam kung alin ang pinapanigan ng Green Blood Viper Squad. Tahimik niyang pinag-isipan, di raw lohikal na ang Hidden o Moon Saint Cult ang gagawa ng assassination group pero ang Sun Cult. Oo, pasok sa estilo nila. Napangiti siya, alam niyang sugal to, pero yun ang pinakamalapit sa katotohanan mga lords. Matagal ang katahimikan. Pagkatapos, bahagyang ngumiti si Hyun at madiing sabi, galing ako sa Sun Cult. Nagkatitigan sila ng matagal, hanggang sa tuluyang ibinaba ng Viper Leader ang espada at malamig na sabi, uurong kami. Bigla silang naglaho, parang nilamon ng anino. Pagkaalis ng panganib, biglang bumagsak ang katawan ni Hyun. Umagos ang dugo mula sa ilong at bibig niya, sabay mura, Edge, mas malala pala to kaysa akala ko. Dumilim ang paningin niya, at bago pa siya matamba, sinalo na siya ni Mobyong na tumakbo palapit mga lords. Pagmulat niya kinahapunan, nakaupo na siya sa kama, napapalibutan ng mga taong abala sa pag-aalaga ng sugatan. Sa gilid niya, nakita niya si Jagal Yohai. Mahina niyang tawag, Yohai, pero bigla siyang binato ng kung ano. Agad niyang nasalo at tiningnan, bote ng gamot. Sabi ni Yohai, panggamot yan. Para sa internal injury mo. Umiling si Hyun, hindi ko naman ginawa yun para may makuha ako kapalit. Tumaas ang boses ni Yohai, kailangan ko pa bang magmakaawa para tanggapin mo yan? Sabay talikod at alis, pero bago siya tuluyang lumayo, mahina niyang sabi, salamat. Napangiti si Hyun ng bahagya. Sa loob-loob niya, may cute side din pala tong babaeng to. Biglang sumulpat sa likod niya si Mobyong, tinitingnan yung bote ng gamot. Mahal to ha, pang direct bloodline lang ng Jagal yan. Di ko akalaing ibibigay niya sa'yo. Napaigtad si Hyun, buwisit, wag ka nga ganyan sumulpat. Akala ko kalaban. Di siya pinansin ni Mobyong, seryosong. Sabi, kala ko talaga sira ulo ka nang sumugod ka kanina. Na-shock ako. Umupo siya sa tabi ni Hyun, marahang isinandal ang likod sa kanya. Bakit ang laki ng pinagbago mo? Ilang buwan lang ang nakalipas, galit ka sa mundo, parang gusto mong mamatay araw-araw. Pero ngayon, willing kang ibuwis buhay mo para sa amin. Nakakabilib ka, pero gusto kong malaman bakit. Tahimik si Hyun ng ilang sandali. Huminga ng malalim. Ginagawa ko lang ang kaya ko, para hindi ko pagsisihan sa hinaharap mga lords. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito, at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.